So, ito last example na lang. Yung number 660. Find the area bounded by the line x minus 2y plus 10 is equal to 0. The x-axis, the y-axis, and x is equal to 10. So, again, find the area bounded by the line x minus 2y. So, ang equation natin, x minus 2y plus 10 is equal to 0. The x-axis, the y-axis, and the line x is equal to 10. Ayan. So, meron tayong given na line. Puro lines lang actually. So, paano natin mapaplot yan? So, wala lang yung problema dito sa x is equal to 10. So, pwede na nating ma-plot agad yun, yung x is equal to 10 kasi vertical line lang naman yan. So, eto siya. Yung x is equal to 10 natin. So, yung x-axis, ito naman. Yung y-axis, itong nasa vertical. So, meron tayong equation na x minus 2y plus 10. So, based dun sa mga given natin, ano yan yung kailangan nating kunan ng points of intersection? Kasi kailangan yung mako-close nito, nung line na to, yung x-axis, sulat na natin yung equation ng x-axis, which is y is equal to 0. And ang y-axis natin is x is equal to 0. So, ano niyan yung kailangan natin kunan ng points of intersection? Yung line tsaka, saan tayo mag-start? Yung line tsaka, ano yung i-prepare muna natin? Yung line and x equal to 2y plus 10. 2y minus 10. Itong line na to tsaka, kasi di ba kapag kumukuha tayo ng points of intersection, dalawang equation, ano muna yung pwede nating i-try? Yung, alin sa mga to? X plus 10. Yung, X equal to 10. ito, try natin, x equal to 10. So, if x is equal to 10, so kailangan niyang, kinukuha lang niya natin ng points of intersection, yung line na to, saka yung given na another line. So, kung sa-substitute natin dyan, magiging lang ito 10 minus 2y plus 10 is equal to 0. So, negative 2y is equal to negative 20. Or ang y natin is positive 10. So, ibig sabihin, yung point of intersection ng line natin ay nung x is equal to 10 and yung x minus 2y plus 10 is at 10, 10. 10, 10. So, ibig sabihin, nandito banda. So, nandito banda yung point of intersection nila. So, nasa 10, 10. So, ano pa niyan yung kukuhanan natin ng point of intersection? Yung line and yung line saka kasi, di ba, kailangan ma-close natin to. Yung apat na yan. Ito na yung tatlo. Y-axis, x-axis, saka yung x is equal to 10. Kukunan natin yan yung point of intersection ng line x minus 2y plus 10 is equal to 0 at saka yung kasi nag-intersect na dito yung line. X-axis. Yung x-axis. Kung x-axis kasi, pwede naman natin i-try kung ano yung point of intersection niya sa x-axis.
So, kapag x-axis, ano ba yung equation ng x-axis natin? Y is equal to 0, di ba? So, kung y is equal to 0, magigilan tong x is equal to or x minus 0. Substitute nyo lang siya dito. So, x minus 0 plus 10 is equal to 0 or x is equal to negative 10. Ibig sabihin, yung point of intersection niya is negative 10, 0. Which is nandito sa part na to. So, ibig sabihin, yung line natin, ganito yung itsura niya. From 10, 10 hanggang dito. Line siya na ganyan. Pero, hindi naman kasi natin kailangan to. Kasi nga, ang kailangan lang natin is yung mako-close nung apat. Yung line, dito pa lang mag-i-end na siya eh. So, ibig sabihin, pwede din natin kunin yung point of intersection ng line sa kanong y-axis, which is 0. x is equal to 10. Equal to 10. Or x is equal to 0. So, mag-ilan tong 0 minus 2y plus 10 is equal to 0 or negative 2y is equal to negative 10, y is equal to positive 5. So, ibig sabihin nandito banda. So, kung ko-connect natin yan, so, meron lang tayong makukuhang triangle. So, hindi lang maayos yung ano ko niyan kasi nga hindi siya nakascale ng maayos. So, dito banda. Sa straight line lang yan. So, yan. Tapos, dito. Ayan. So, ibig sabihin, yan yung line natin. Nag-form lang siya ng triangle. So, nag-intersect siya at 0, 5. So, yung 0, 5. Kasi ang hinahanap nyo lang kung ano yung na-close nung given nyo na graph. So, una, meron tayong line. Ito yung line na x minus 2y plus 10. Then, meron tayong x-axis. Yung x-axis, ito naman. Yung y-axis natin, dito yung graph niya. And yung x is equal to 10. Ibig sabihin, ito yung na-close niya. Yung trapezoid na to. So, using integration, ano yung magiging equation natin yan? Ano yung mas madali ba? Vertical, horizontal? So, vertical. Kasi pagdating sa horizontal, mag-iiba siya. Kasi dito, sa part na to, dun sa bandang taas, ang x left mo is x equal to 10. Ang x right mo naman, yung line. Pero pagdating dun sa baba, dito sa part na to, yung rectangle na mako-form, ang x left mo is yung x is equal to 10, right pala, x is equal to 10, yung left naman is x is equal to 0. So, pero unlike kapag vertical strip, consistent naman siya. From first part hanggang dun sa end part. Laging yung line natin or yung upper natin is yung line and yung lower natin is laging y is equal to 0. So, pero kailangan muna nating ayusin to. Ano yung magiging equation? Kasi y upper eh. So, kailangan ma-isolate natin yung y. Ano magiging equation natin dyan? 2y is equal to x plus 10. 2y is equal to x plus 10 or kailangan y is equal to 1/2 x plus 5. Divide lang natin both sides by 2. So, ibig sabihin, yan na yung y upper natin, 1/2 x plus 5 minus y lower. Ang y lower natin, 0 lang naman. dx. So, next, ano yung gagamitin nating limits? 0 to 10. So, 0 to 10 lang. Kasi nga, nag-start dito yung area bounded nung apat na equation. So, from 0 hanggang dun sa 10. So, magiging lang tong x squared over 4 plus 5x from 0 to 10. So, magiging lang tong 100 over 4 is 25 plus 50. So, ang final answer natin is 75 minus 0 or 75 square units. So,
So, check natin kung nandun yung 75 sa choices. So, ito, letter E, 75. Pero, dito, actually, trapezoid lang yung na-form. Familiar pa ba kayo? Formula ng trapezoid? Area ng trapezoid? Hindi po. So, area ng trapezoid, ito niyan. Ito yung base 1. Base 2. Ito yung height. Kasi, parang ganito lang yun, yung figure niya. Diba? Base 1, base 2, yung height. So, area ng trapezoid is just base 1 plus base 2 times height divided by 2. Eh, ano ba yung base 1 niya dyan? 5 lang. 5 units. Diba? Meron tayong 5. Ang base 2 nyo, ang base 2 niya is itong side na to, which is 10. Times height. Ang height niya is 10 din. So, divided by 2. So, 75. Pero syempre, since integral tayo, kailangan yung integration. Or pwede rin, diba, kung familiar naman kayo sa triangle, ano yung area ng triangle? Formula for area ng triangle. 1/2 times base times height ba? 1/2 base times height. So, ito yung base mo. Eh, ito hanggang 5 lang siya. Ibig sabihin 5 to, 10 ito. So, ibig sabihin 1/2 base times height. So, equal to 25. Eh, yung sa baba, may na-form ka lang naman na rectangle. So, 5 times 10. So, 50 na agad. 50 plus 25, 75. Pero, again, ano lang yan? Para ma-analyze lang yung figure na ma-check lang na tama talaga yung sagot. Pero, syempre, since integral tayo, dun tayo sa mga equation na na-form. So, ayun. Pwedeng itry nyo na lang yan, yung mga examples pa dito. So, madami namang dito. For example, dun sa worksheet, dun sa PDF. So, ayan. Madami namang given. Find the area bounded by the given curves. So, di na ako nagbigay ng mga trigo. So, kasi pagdating sa trigo, yung x-axis, nagiging lang siyang angle. Pero kahit wag na siguro yan. Then, pwedeng try nyo na lang din. Madami dito eh. Yung isa is yung area between curve. Ito naman, area bounded by the curves and lines. So, then madami din problems dito sa 1001 maths. So, sabi ko nga, kung i-base natin dun sa nilesson natin, from 654 hanggang 667. So, pwede nyo silang masolve. 654 hanggang 667. Nandito naman din yung mga solutions nila. So, ayan. Ito yung mga graphs. So, pwedeng i-practice nyo sila. I-practice. So, ayan. I think okay na yan tayo sa area. So, yung next topic nyo natin is about volume. And then, meron pa akong idadagdag yung multiple integrals. So, madali na yung multiple integrals, especially if familiar pa kayo sa partial derivative. Wherein, ang ginagawa lang naman natin doon is tinitreat natin na constant yung other variables. Pero, ayan, ito, okay na tayo sa area. So, ayun.